Ginamit ni Abay ang kanyang mga koneksyon at kapangyarihan upang hanapin ang mga makadiyos na tableta sa lahat ng dako, ngunit hindi mapakinabangan. Ang isang makadiyos na tableta ay ibinebenta sa isang napakataas na presyo ng ₱5 bilyong sa auksyon ng pamilya Roger. Si Abay ay hindi dumalo sa auksyon at siya ay nagpapagod na ito nang marinig niya ang balita. Siya ay handang magbigay ng ₱5 bilyong kahit na ₱50 bilyong upang makamit ang master length. Siya ay handa na ibenta ang kanyang bahay, kotse at kahit na ang kanyang kumpanya para sa mga ito bilang isang pambihirang tagumpay sa isa pang antas ay isang lifelong target na cultivator. Si Daryl ay may ilan sa mga tabletang iyon sa kanyang palad. Ang mga Diyos ng mga baybaydaan ay napakabihirang. Hindi kahit na ang mga pangunahing sekta ay may mga ito. Si Abay ay nalulugod sa kasiyahan. Gayunpaman, nakapagpasigla si Daryl ng malamang na binubura niya ang kamay ni Abay bago ang pagpupuno ng mga tableta sa kanyang bibig. Nang sabay-sabay lumunok, siya ay nilamon ng lahat ng mga ito. Ano? Si Abay ay nagwawasak at tumitingin sa Daryl bago siya lumabas sa isang marordoro na aura. Ikaw ba ay nakapagpapagaling? Sa akin. Si Abay ay labis na galit at nais niyang paikutin siya ng 100 beses. Siya ay nilamon ang mga bihirang mga banal na tabletas. Ang ilan sa kanila ng sabay-sabay. Ito ay isang basura. Ang pangunahing epekto ng mga makadiyos na tabletas ay upang tulungan ang isang tagapagsakay sa pagbagsak sa pamamagitan ng mga blockade. Bilang isang antas ng 4 na master, ang mga tabletas ay hindi nakakaapekto sa Daryl. Kaya sila ay nasayang. Nais mo bang mamatay? Ang mga slick ringing lights ay nagbago sa isang mahabang tabak sa kamay ni Abay bago siya itinuro ito sa Daryl. Si Daryl ay nagsalita ng walang babaan kapag ang dulo ng tabak ay tungkol sa 20 sentimetro mula sa kanyang puso. Hindi ka makakakuha ng isang makadiyos na tableta kung papatayin mo ako. Q. Sa palagay mo ba ay ibibigay ko sa iyo ang mga tabletas tulad ng kapag na-struck mo ako ng isang pambuti ng 20 beses? Mas gugustuhin kong mag-aaksaya ng lahat ng ito. Si Abay ay nagtutulak at tumigil sa tabak nang marinig niya iyon. Naakit na ninyo ang mga tabletang iyon, walang natitira. Nakahiga ka ba sa akin? Sinabi ni Abay sa isang malamig na tono. Ang kanyang masarap na mukha ay mabangis. Daryl smiled mahina. Ang mga ito ay makadiyos na mga tabletas. Mayroon akong mas maraming hanggat gusto mo. Ano? Siya ay may maraming gusto ko. Tinitigan ni Abay sa Daryl nang hindi kumikislap. Ang mga Diyos ng mga baybayin ay itinuturing na isang bihirang pansamantalang para sa mga kultura. Kahit na ang ilang mga matatanda mula sa 6 na Orthodox sects at clans ay natigil at hindi maaaring masira dahil hindi nila makuha ang kanilang mga kamay sa isang makadiyos na tableta. Gayunpaman, sinabi ni Daryl na marami siyang tabletas. Mayroon. Ba talaga ito o siya ba ay tripping sa akin? Nang makita niya kung paano binago ni Abay ang kanyang pagpapahayag ng mabilis tulad ng isang tanga, ang Daryl ay medyo nasisiyahan sa paghihiganti. Si Daryl ay walang intensyon na makipag-chat sa kanya. Kinuha niya ang isang lalagyan na malinaw mula sa dinastyang King, ngunit ginamit ito ni Abay bilang palamuti. Lumakad siya sa kusina at inilagay ang mga sangkap para sa mga Diyos ng mga baybayin sa lalagyan bago iling ang mga ito. Ang isang makadiyos na tableta ay ang pinakamadaling tableta upang gawin dahil ang mga sangkap ay maaaring makuha ng madali. 3 paghahati 5 Abay frowned. Ano ang ginagawa mo? Malalaman mo sa lalong
Madaling panahon. Si Daryl ay tamad na. Ipaliwanag. Patuloy siyang gumagawa ng mga tableta sa isang propesyonal na paraan, si Abby ay namimighati. Kinakailangan ng alchemy ang unawa at karanasan. Si Daryl ay nakakuha ng karunungan sa loob ng panahong iyon kaya ang kanyang antas ay nadagdagan. Ang isang makadiyos na tableta ay karaniwang nangangailangan ng higit sa 3 oras upang gawin. Gayunpaman, kailangan lang niya ng mas mababa sa 1 oras sa oras na iyon. Pop. Si Daryl ay nagpatuloy upang buksan ang lalagyan ng porselana na may isang ngiti. Kapag siya ay sensed ang nakapagpapagaling na aura sa loob nito, nagkaroon na ng 2 Diyos na mga tableta sa lalagyan. Ang isang malabong pangulong pabango ay unti-unting napuno ang silid. Ano? Nagsagawa ba siya ng alchemy upang makonekta ang mga tabletas? At nagtagumpay siya. Si Abby ay ganap na kinuha abak, ang shock ay isinulat sa kanyang mukha at ang kanyang katawan ay sumigaw. Si Daryl ay tumingin sa kanya na may isang ngiti, mayroon siyang 2 tableta sa kanyang kamay bago siya pinalamanan ang isa sa kanila sa kanyang bibig. Sa iyo. Si Abby ay stomp sa kanyang paa sa panik. Bakit ginawa niya iyan? Mayroon lamang isang natitira sa kanyang palad. Daryl, pakiusap. Itigil ang pagkain nito. Ibigay ito sa akin. Abay bit ang kanyang mga labi sa pagkabigo. Ang makadiyos na tableta na siya ay nagdamdam tungkol sa tama sa harap niya, ngunit hindi niya maipapatong ang kanyang mga kamay dito. Maaari kong gawin ang marami sa mga tabletang ito na gusto mo, ngunit hindi ko maaring ibigay ang mga ito sa sinuman. Sabi ni Daryl na nakangiting mangyaring ako ay nagpapalimos sa iyo. Mangyaring bigyan ang tableta sa akin. Ang nakaraang pagmamataas ng Abby ay ganap na nawala habang nagsimula siyang humingi. Sa kanya, nagkaroon ng isang pahiwatig ng kasiyahan sa mukha ni Daryl habang siya ay kumilos. Na parang gusto niyang kumain ng huling pil. Hindi. Itigil. Ang mga binti ni Abby ay halos binubura. Pinagmamalaki ko kayo, huwag ilagay ito sa aaksaya. Mangyaring huwag kumain na ibigay. Lamang ito sa akin, ito ang aking kasalanan, hindi ko dapat tratuhin ang gusto mo. Hindi ko dapat whip ka, sorry. Iyon ay tulad ng ito. Daryl smiled at nakaupo sa isang upuan. I whip mo. Ako ng halos 20 beses. Ano ang sinasabi mo dito? Maaari mong paikutin ako, Lee. Binabaan ni Abay ang kanyang ulo. Hindi iniisip ng Abay na maaari niyang sabihin ang ganitong nakakahiya na pangungusap. Ngunit siya ay desperado para sa makadiyos na tableta. Paputi ka. Daryl sneered. Hindi ako interesado. Sa kabila ng kanyang mga salita, sinusunod ni Daryl ang nakapalibot. May mga daang mga bodyguard sa bahay. Hindi siya maaaring umalis sa isang piraso kung hindi niya ibigay kay Abay ang pil. Siya ay sighed at inis ang pil sa kanya. Kumalabog. Nahuli ni Abay ang pil ng delightfully. At kinuha ito. Tinitigan ni Abay sa Daryl ang matinding at bit ang kanyang labi matapos niyang malulon ang tableta. Ang isang makadiyos na tableta ay hindi sapat kung siya ay nilayon upang pumunta para sa Marshal Marquis at pagkatapos Marshal Santo. Patuloy na kumagat ang Abay sa kanyang mga labi. Habang lumuhod siya, nakikita ni Daryl ang kanyang sapat na dibdib mula sa kanyang anggulo. Kinailangan niyang tanggapin na may isang perpektong figure si Abay. Siya ay mukhang kaakit. Akit mula sa anumang anggulo. Tinitigan ni Daryl sa kanya bago siya nagtanong sa isang ngiti, Miss Guy, ano ang ginagawa mo?
Daryl Darbay. Si Abbay ay nabibilang ang kanyang mga labi na tila siya ay nag-aalinlangan tungkol sa kanyang desisyon. Pagkatapos, sinabi niya ng mahina, pakisuyong. Dalhin mo ako bilang iyong disipulo. Gusto kong matuto ng alchemy mula sa iyo. Ano? Alamin ang alchemy mula sa akin. Ano ang gagawin ko kung pinagkadalubhasaan mo ito? Daryl halos tumalon sa pagkabigla. Siya shook kanyang ulo ng walang pag-aatubili. Alamin ang alchemy mula sa akin. Kalimutan ito, wala akong mga plano para sa isang alagad sa sandaling ito. Si Abbay ay nanikrik. Lumipat siya patungo sa Daryl sa kanyang mga tuhod at hugged ang kanyang binti. Ibig kong sabihin ito, ako ay tunay. Mangyaring dalhin ako. Bilang iyong disipulo, si Abbay ay lumalayo sa lahat ng kanyang kaakuhan at pagmamataas sa harap ni Daryl. Kung maaari niyang makabisado ang mga kasanayan upang gawin ang mga makadiyos na tabletas, ang kanyang mga hinaharap na mga tagumpay ay magiging kasing dali ng walang paraan. Si Daryl ay nag-uwas sa kanyang kamay. Pakiusap, guro. Tanggapin mo ako bilang isang disipulo. Abaylin pasulong sa bawat tuhod. Hindi ikaw ay digmaan ni Daryl habang alam niya na magpapatuloy siya kahit na tumanggi siyang tanggapin siya. Sinabi niya ng walang pasensya. Mainam, bumangon. Iisipin ko ito. Sigurado. Dalhin ang iyong oras. Si Abe ay tumayo sa isang grin at sinabi ng may paggalang, guro, ipapadala ko ba kayo pabalik? Hindi, maaari kong pumunta sa aking sarili, sabi ni Daryl ng mabilis bago siya sumigaw sa silid. Si Abbay ay tinatawag na Daryl. Halos 100 beses na hapon. Tinawag niya siya tuwing 1:00 minuto. Siyempre, nais niyang malaman kung handa na si Daryl na tanggapin siya bilang isang disipulo. Nais ni Daryl na mag-ipon sa opisina, ngunit paulit-ulit na nakuha niya ang kanyang mga tawag. Hindi na maaaring magtiis ito ni Daryl. Nang tawagin niya siya muli, nagalit siya, hindi kita kukunin sa kung ikaw ay magdadala sa akin muli. Ang kanyang pamamaraan ay napatunayan na kapakipakinabang habang si Abbay ay tumigil sa pagtawag sa kanya kaagad. Dynasty Bar. Ang bar ay isang bagong entertainment center. Ito ay isang grand at maluhong interior na nakakuha ng maraming mga batang mayaman na lalaki. Si Lily ay nakapark sa kanyang kotse at naghintay malapit sa pasukan. Ito ang araw ng kanyang petsa sa mystery. Lily ay isang maliit na hindi naalis upang matugunan sa isang bar para sa kanilang unang petsa. Gayunpaman, iniwan ni Mr. ang kanyang mga regalo bago iyon, hindi ito magiging hindi naaangkop. Para sa kanya na salubungin siya doon. Si Lily ay napakaganda ng araw na iyon sa kanyang mahabang damit at isang peres ng pagsamba sa kristal. Tumayo siya sa pasukan ng bar at agad na naging sentro ng pansin ng lahat. Ang lahat ng mga kababaihan ay may makapal na pampaganda sa kanilang mga mukha, kaya ang isang babae tulad ng Lily ay tulad ng isang hininga ng sariwang hangin. Vroom! Ang mga tao ay mamamatay upang magkaroon ng isang gabi stand na may banal na kagandahan tulad niya. Si Lily ay hindi comfortable sa pagtingin ng karamihan. Nasaan ang mystery? Bakit hindi pa siya dito? Pagkatapos, narinig niya ang ilang mga noises ng kotse engine. Ang isang McLaren sports car ay nagdulot at nakapark sa gilid ng dako bago ang isang binata ay nakuha ng sasakyan. Siya ay tumingin kaakit-akit sa kanyang mga gwapong tampok at angular contours. Isa siya sa mga lalaking iyon na magpapalaya sa mga kababaihan kapag tiningnan nila siya. Siya ay tila chic at supav sa kanyang kaswal na suit. Ang mga
babae ay nakasalalay sa pagkamangha at may isang kisap sa kanilang mga mata. Anong gwapo na tao? Ang isang ngiti ay namumulaklak sa mukha ni Lily. Nang napansin niya na ang lalaki ay lumakad patungo sa kanya, hindi ito maaaring maging Mr. Gaano kabataan at gwapo. Ang kanyang kotse ay dapat na nagkakahalaga ng hindi bababa sa milyon. Milyon! Hi, Miss Lily. Ako Donoghue Dixon. Ako, Mr. mula sa iyong live stream. Ang lalaki ay umiti habang lumalakad siya patungo sa Lily. Ang kanyang mga mahusay na asal ay umalis ng isang mahusay na impresyon sa Lily. Si Lily ay isang maliit na kinakabahan kapag siya ay maisyook kamay sa lalaki. Hi, ako si Lily Lindon. Tumawag lang ako sa Lily. Si Lily ay hindi sigurado kung bakit siya ay nervyos. Siya ay lumaki sa isang mayamang pamilya at nakilala niya ang maraming magagandang ginoo. Gayunpaman, ito ang kanyang unang pagkakataon upang matugunan ang isang tao bilang gwapo at pati na rin ang bilang isang Donoghue. Hindi siya maaaring makatulong ngunit kumuha ng ilang mga sulyap sa kanya. Donoghue ay hindi pa natilihin ang kanyang kamay sa Lily para sa mahaba, agad niyang ipaalam ito pagkatapos ng pagkakamay. Ang impresyon ni Lily sa kanya ay bumuti ng higit pa pagkatapos nito. Lily Lindon. Ang liryo ng bulaklak ay sumisimbolo sa kadalisayan at kawalang kasalanan. Mayroon kang isang mahusay na pangalan. Donoghue smiled magalang habang siya retrieved isang pinong kahon. Miss Lily, ito ay isang karangalan upang matugunan mo. Ito ay isang regalo para sa aming unang pulong. Binuksan ni Donoghue ang kahon habang nagsalita siya. Ang mga kababaihan ay malapit na gasp at pinalawak ang kanilang mga mata sa kawalang paniwala. Sila ay halos sumigaw sa paninibugho. Nagkaroon ng singsing na brilyante sa kahon at ang brilyante ay ang laki ng itlog ng kalapati. Kahit na ito ay naglalabas ng isang kaakit-akit na liwanag. Ang sinumang babae ay mabaliw para sa isang brilyante. Tulad ng ito, Lily ay masindak ngunit ang kilos. Hinawakan siya. Hindi pa siya nakatanggap ng anumang pilak aksesory mula sa Daryl sa buong 3 taon ng pag-aasawa, hindi upang banggitin ang isang singsing na diamante. O sa paghahambing, binigyan siya ni Donoghue ng isang mapagkaloob na regalo sa kanilang unang pulong. Hindi angkop ito, masyadong mahal ito. Hindi ko ito makukuha. Si Lily ay kumuha ng ilang segundo upang kalmado ang kanyang sarili bago siya sumagot ng mahina habang siya ay bitang kanyang mga labi. Ibinigay siya ni Donoghue ng isang assuring smile. Bakit hindi? Ang singsing ng brilyante ay walang halaga ng walang masarap na kamay gaano man kamahal. Donoghue kinuha ang Lily ng kamay bilang siya nagsalita at maingat na ilagay ang singsing sa kanyang daliri. Si Lily ay isang maliit na nag-aatubili ngunit nalulula siya sa kaligayahan kapag inilagay niya ang singsing ng brilyante sa kanyang daliri. Salamat, sabi ni Lily na mahina sa kanyang ulo na ibinaba. Nadama niya ang isang maliit na nahihilo. Ang isang hindi mailalarawan na emosyon ay napigilan sa kanya. Siya ay nerbiyos at nasasabik sa parehong oras. Ang Donoghue ay ngumiti. Malugod kang tinatanggap. Pumunta kami, nakalaan ako ng booth. Makakakuha kami ng ilang inumin. Si Lily ay hindi tumanggi sa kanya. Lumakad siya sa bar na may Donoghue. Ang bar lounge ay naglaro ng ilang uptempo na musika. At maraming mga tao sa sayaw palapag. Ang napakarilag na tagapagsilbi sa mga sexy na kuneho.
na damit ay lumakad sa paligid habang nagsilbi sila. Ang mga kabataang lalaki at babae ay naglipat ng kanilang mga katawan sa nilalaman ng kanilang mga puso sa sahig ng sayaw. Ito ay unang panahon ng Lily sa isang lugar tulad nito, kaya siya ay isang maliit na kinakabahan. Gayunpaman, para sa ilang kadahilanan, siya ay ligtas na nadama kapag tiningnan niya ang Donoghu. Hindi siya sigurado kung bakit, ngunit siya ay ligtas na nadama sa kanya. Ang ilang mga waitresses ay yumuko ng may paggalang kapag naabot nila ang isang marangyang booth sa unang palapag. Young Master Dixon. Donoghu nodded sa pagkilala at humantong Lily sa isang upuan kahit na siya ay nakuha ang upuan para sa kanya. Ang pagmamahal ni Lily para sa kanya ay nakakuha ng mas malalim. Ginawa niya ang tamang desisyon upang matugunan siya. Donoghu, bakit ka nag-donate ng maraming pera? Sa akin. Tinanong ni Lily. Naniniwala ka ba sa pag-ibig sa unang tingin? Tinitigan siya ng Donoghu sa isang ngiti at kinuha ang kanyang inumin. Ang ilang mga tao ay maaaring magpasya na makasama sa isang tao sa sandaling matugunan nila ang taong iyon. Nahulog ako sa pag-ibig sa iyo sa unang tingin. Karapat-dapat ka sa lahat ng pera na ibinigay ko sa iyo. Si Lily ay nagalit na marinig ang mga salitang iyon. Dax Sanders at Nancy Lee nagbigay ng bawat isa na nagtaka ng mga glances sa tapat na booth sa unang palapag. Ano ang nangyayari? Bakit? Ang asawa ni Daryl sa isang petsa sa ibang lalaki. Ang Dax ay maingat pagkatapos masuway si Espany. Kapag naselya ng isang tao, nanatili siya sa kanya. Sa lahat ng oras, dinala niya si Nancy sa bar na gabi. Dahil inimbitahan siya ng ilang mga developer sa pabahay. Sila ay interesado sa isang piraso ng lupa. Ngunit ang ilang mga matigas ang ulo residente ay tumanggi na ilipat. Nais ng mga developer na humingi ng tulong sa IDAC upang habulin ang mga residente na iyon. Hindi inaasahan ng IDES na makita ang Lily pagkatapos ng kanyang talakayan sa mga developer. Iyan ba ang asawa ni Daryl? Nancy. Furrowed kanyang brows. Hindi siya. Sigurado dahil wala siyang malinaw na pangitain. Nagkaroon ng isang salamin sa pagitan nila. Dax. Sighed at sumagot, ako sigurado. Tingnan ang kanyang pagsamba sa kristal, mayroon lamang 2 peres ng mga nasa Donghai City. Napansin ni Dax na si Lily ay isang maliit na lasing. Nakatayo siya mula sa sopa at nagpunta sa banyo. Nakita niya ang Donoghu smile habang kinuha niya ang isang pakete ng puting pulbos at ibinuhos ito sa salamin ng liryo. Ang mukha ni Dax ay nahulog kapag nakita niya iyon. Sinusubukan ba niyang drug ang asawa ng aking kaibigan? Siya ba ay baliw? Mahal. Manatili rito, pupuntahan ko, sabi ni Dax bago siya lumakad sa booth ng dali-dali. Nancy nodded. Walang marami na darating na hamunin ang kanyang asawa sa Donghai City, kaya siya ay tiwala na ang tao ay umalis sa lalong madaling panahon dalbad sa kanya. Lily umalis sa banyo at bumalik sa booth. Cheers! Ito ay isang masayang araw, sa katunayan. Ang Donoghu ay gumiti at itinaas ang kanyang salamin. Lily nodded. Hindi siya maganda sa pag-inom, ngunit siya ay nasa mabuting kalagayan sa araw na iyon. Itinaas niya ang kanyang salamin. Toasted sa Donoghu at nagpatuloy na kumuha ng isang sipi. Ang isang figure ay nag-storm sa booth sa eksaktong sandali at hinawakan ang kamay ni Lily. Splash! Si Lily ay hindi maaaring tumugon sa oras at siya ay nagbuhos ng kanyang inumin na F-Dax. Sanders! Lily panik kapag nakita niya Dax, alam niya na malapit siya kay Daryl. Pagkatapos, naisip niya na ang kanyang relasyon sa Daryl ay tapos na.
Kaya hindi siya dapat mapahiya tungkol dito. Nabawi. Nilili ang kanyang pagkasira at pinalayas ang kanyang manipis na mga kilay. Dax, ano ang ginagawa mo? Hindi mo mainom ito. Ang tono ng Dax ay stem. Inayos niya ang kanyang tingin sa Donoghu habang nagsalita siya. Tinitigan ng Donoghu sa Dax ng tahimik. Nagpatuloy ito sa loob ng ilang segundo bago ang Donoghu ay nakangiti. Aking kaibigan, sino ka? Ano ang nangyayari? Ang kanyang tono ay kalmado nang walang anumang pahiwatig ng pagkasindak o galit. Ang gaze ng Dax ay nanunungkulan. Siya ay talagang isang bagay. Ang isang karaniwang tao ay makikipag-flustered kapag ang kanyang plano sa droga ng isang batang babae ay narule. Gayunpaman, siya ay lubos na kalmado. Taong walang kahanga-hangang background ay maaaring binubuo dahil ang mga asal ay hindi maaaring ma-fine. Sino ka? Tinanong siya ng ilag. Ang ngiti sa mukha ni Donoghu ay nanatili habang sumagot siya sa isang neutral na tono, ang pangalan ng aking pangalan ay Dokson. Donoghu. Dixon. Hindi kailanman narinig ni Dax ang pangalan na iyon. Walang mga pamilya sa Donghai City na may apelyido Dixon. Ang taong iyon ay dapat na mula sa isang maimpluwensyang pamilya. Ang kanyang mga kilos ay hindi mukhang tulad ng isang average na tao. Sa lahat, nagkaroon ng isang Dixon pamilya sa Jiangnan, hindi masyadong malayo mula sa Donghai City. Ito ay isang lugar na tinatawag na Yonsao City. Ang mga Dixons ay isang malakas na pamilyang Patricia, ang bawat solong miyembro ng pamilya ng Dixon ay isang tagapagsanay at ang kanilang impluwensya ay nasa lahat ng dako. Marahil ay Donoghu Dixon mula sa Difon pamilya. Kinailangan ni Dax na ang pamilya ng Dixon ay may kapangyarihan. Gayunpaman, dapat siyang mabaliw na matumbok sa kabanata ng kanyang kaibigan. Wala akong pakialam kung sino ka. Ngunit si Lily ay asawa ng aking kaibigan. Tinitiyak ko sa iyo na hindi mo magagawang umalis sa Donghai City sa isang piraso kung inilagay mo ang iyong mga kamay sa kanya. Tinitigan ng Ile sa Donoghu ng walang bahala. Paano mo magagawa ang isang bagay bilang kasuklam-suklam? Bilang drugging ng isang babae. Pinananatili ni Donoghu ang kanyang ngiti, siya ay tumingin pa rin. Kalmado. Sa kabilang banda, si Lily ay nanikit at sinubukang ipaliwanag. Dax, dapat mayroong isang hindi pagkakaunawaan. Siya ang aking kaibigan. Hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Si Donoghu ay mahusay na mainam at siya ay isang Ginoo. Paano siya magkakaroon ng masamang hangarin sa kanya? Ito ay impossible. Ang Dax ay tumingin sa Lily. Nataimtim. Tiwala sa akin, hindi siya isang mabuting tao. Ang Dax ay tumutukoy sa sirang salamin sa sahig. Nakita ko siya na slip droga sa iyong salamin kapag ikaw ay nasa banyo. Nais niyang linlangin ka. Sumama ka sa akin. Ang Dax ay nakakabit ng braso ni Lily. Sa sorpresa ni Dax, si Lily ay lumaban at kinuha ang isang hakbang pabalik. Dax, pinagkakatiwalaan ko na ang Donoghu ay isang mabuting tao. Hindi ako isang maliit na batang babae. Alam ko na hahatulan ang mga tao. Mangyaring isipin ang iyong sariling negosyo at huwag mag-abala sa min. Lilibit ang kanyang mga labi. Si Donoghu ay naglabush sa kanya ng mga regalo sa panahon ng kanyang live na daluyan at kahit na siya ay tumayo para sa kanya. Kapag ang isang hater kumalat bagay na walang kaparakan tungkol sa kanya sa internet, paano siya magiging isang masamang tao? Halos-halos
Nawala ang kanyang pasensya. Ano ang mali sa impyerno sa Lily? Pinili niyang magtiwala sa isang estranghero kaysa sa kanya, malapit na kaibigan ng kanyang asawa. Ang tono ni Dax ay naging mas matatag habang iniisip niya iyon. Hindi kailangan mong sumama sa akin. Alam ba ni Daryl na nakikita mo ang taong ito? Daryl? Nadama ni Lily ang napinsala noong narinig niya ang kanyang pangalan. Naisip niya na si Daryl ay nasa bilangguan sa isang lugar pagkatapos na pinutol siya ng kanyang pamilya. At hinabol siya sa pamilya. Hindi niya siya makita. Kung kailangan niya siya ng pinakamaraming kaya. Hindi na siya nag-hold ng pag-asa para sa kanya. Sa paghahambing, ang Donogyu ay mas mahusay kaysa sa kanyang asawa. Nawala ni Lily ang kanyang interes na ipaliwanag kapag siya ay naisip na iyon. Lumakad siya patungo sa Donogyu at pinalitan ng layo mula sa Dax habang siya ay bit ang kanyang labi. Donogyu na tahimik sa wakas ay nagsalita sa malambot na tinig, Lily, ang aalinlangan sa iyo ng Dax. Si Lily ay hindi sumagot. Siya ay nodded tahimik. Ang lahat ng gusto niya ay para sa Dax upang ihinto ang nakakagambala sa kanya at Donogyu, gusto niyang umalis siya. Donogyu nodded at smiled. Mapupuksa ko. Siya. Pinalawak niya ang kanyang mga kamay ng isang beses. Swoosh! Ang mga lalaki na may boob nakaginhawaan ay kaagad na sumisira sa booth at tinitigan sa Dax na may malamig, menacing. Tumitingin. Tinawag niya ang kanyang mga tauhan. Pinalayas ni Dax ang kanyang mga kilay at nagwahoy, gusto mong makuha ang iyong mga kamay sa akin. Alam mo ba kung sino ang Athie? Ako. Walang sinuman ang hindi nahaw na ito sa buong sa Donghai City. Nancy rushed sa tanawin at sumigaw, ano ang impyerno ay nangyayari? Hindi. Ba niya alam kung sino ang Dax kahit na siya ay nasa Donghai City? Gaano kahirap? Pinananatili ni Donogyu ang ngiti sa kanyang mukha gaya ng sinabi niya sa Dax, wala akong pakialam kung sino ka. Ito ang aking bar at ikaw ay nasa aking teritoryo. Ikaw ang unang taong nag-aalis na magdulot ng problema dito. Hindi ko maibabalik sa iyo kahit na ikaw ay isang Diyos dahil ikaw ay aalala sa Lily. Itinaas ni Donogyu ang kanyang braso habang sinabi niya iyon. Ang kanyang mga kanang agad ay lumipat patungo sa Dax. Sa katunayan, ang Donogyu ang pinakamatanda na anak sa pamilya ng Dixon, isang maimpluwensyang pamilya sa Yonsao City, ang panlalawigan na kapital. Nang malaman niya na ang mga lalaki ay makikipaglaban sa Dax, si Lily ay nag-aalangan. Ngunit pinili niyang panatilihing tahimik. Siya ay bit ang kanyang mga labi at pinalitan ang iba pang direksyon na kung wala siyang kinalaman sa lahat ng mga taong iyon. Paano ka maglakas loob? Narya ay nag-aalala at galit sa parehong oras. Mahal, dapat mong iwan. Tawagan ng iba, sabi ni Dax sa isang kalmado na tono, walang pahiwatig ng takot sa kanyang mukha. Nancy ay nakatagpo ng maraming mga sitwasyon kapag siya ay may Dax. Alam niya na hindi siya makakatulong kung mananatili siya roon. Maaaring kahit na siya ay magdudulot ng higit pang problema sa Dax. Ang smartest na dapat gawin ay tumawag para sa tulong. Ang pag-igting sa booth ay umupo. Sila ay handa na upang harapin ang bawat isa sa anumang sandali. Hindi na alala si Dax. Lumakad siya patungo sa Lily at hinawakan ang kanyang kamay. Kailangan mong sumama sa akin. Ikaw ay asawa ni Daryl. Ang bald ni Lily Flong Dax ay nalulungkot. Sinabi ko na ang Donogyu ay isang mabuting tao. Itigil ang pag-abala sa akin. Lily, huwag mag-alala.
Kukunin ko. Agad ang purong ito, sabi ni Donogyu na may isang green habang pinaikot niya ang kanyang kamay. Lahat kumuha siya. Sa isang instant, isang dosenang mga tao ang nakuha ang kanilang mga kutsilyo at nagmadali patungo sa Dax. Ang Dax ay natatakot. Siya ay dali-dali na hinila ang isang palakol upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Gayunpaman, paano matatalo ng isang tao ang isang dosena? Pag-aaway. Ang buong silid ay agad na nahulog sa kaguluhan. Ang medyo mukha ni Lily ay puno ng pagkabalisa. Hindi pa niya nakita ang gayong madugong tanawin bago. Donoghu smiled at aliwin Lily. Huwag kang matakot, Lirio. Tinatanggal lamang nila ang peste, magiging maayos ito. Slice. Ang isang kutsilyo ay tumama kay Dax sa kanyang likod na sinamahan ng malakas na ingay. Ang kanyang balat at laman ay napunit habang ang dugo ay nagmula sa pagputol. Gah! Dax howled malakas. Sa sakit. Bagaman siya ay isang taong matigas na lalaki, hindi siya tugma laban sa pag-atake mula sa lahat ng panig. Dain ang nakaranas ng sakit. Pinalayas ang kanyang palakol at pinatumba ang dalawa sa mga lalaking iyon. Gayunpaman, ang kalahating dosenang mga lalaki ay nagsimulang nakapaligid sa kanya muli at walang humpay na swung ang kanilang mga kutsilyo sa Dax. Slice! Slice! Ang katawan ni Dax ay nadigilan habang siya ay sinaktan ng hindi mabilang na mga panahon. Sa huli, ang kanyang pangitain ay kupas at nahulog siya sa lupa. Ito ay hindi kilala kung siya ay patay o buhay. Hindi nagtagal, maraming mga lalaki sa itim ang nagdrag ng dugo ng Dax at inisyu sa kanya sa bar. Samantala, patuloy na sinubukan ni Nancy na tawagan ng ilang mga numero sa kanyang telepono. Sa labas ng bar, gumawa siya ng dose-dose ng mga tawag ngunit wala sa kanila ang sinagot. Sa huli, naalala niya ang mga lumang Master Sanders ay may isang pulong ng pamilya at ang lahat ng mga lalaki ng Dax ay dapat na nasa pulong. Nancy ay aalala. Biglang naisip niya si Daryl at agad na tumawag sa kanya. Ang tawag ay nasagot sa lalong madaling panahon. Daryl, halika mabilis. Dax isa. Problema. Nancy na sumigaw hanggang ang kanyang lalamunan ay nasusunog bago ang Daryl ay maaaring tumugon. Sa kabilang panig ng telepono, si Daryl ay namamalagi at nagpapahinga sa kanyang sofa. Siya ay agad na nakuha kapag narinig niya ang mga salitang iyon. Ano ang nangyayari? Humumba ka at dahan-dahan sabihin sa akin. Halika sa Dynasty Bar. Dax ay inaatake at ngayon ay walang malay. Si Nancy ay sumigaw. Ano? Si Daryl ay agad na may isang seryosong hitsura sa kanyang mukha. Humingon siya sa telepono at mabilis na umalis sa kanyang opisina. Ito ay 9 oras at ang mga empleyado ng Platinum Corporation ay umalis ng matagal na. Ang nakalipas, Daryl bumped sa isang tao tulad ng siya lumabas ang pangunahing pasukan ng kumpanya. Gayunpaman, ang lalaki ay nanatili pa. Habang si Daryl ay halos nahulog mula sa epekto. Si Daryl ay nagmamadali kaya siya ay humingi ng tawad at sinubukang pumunta sa paligid ng lalaki. Sa sandaling iyon, hinawakan ng lalaki si Daryl at sinabi, ang isang apology ay sapat para sa akyat sa isang tao. Ang tono ng tinig ng lalaki ay kakaiba at itinaas ni Daryl ang kanyang ulo upang tingnan siya. Ang lalaki ay may suot na itim na trench na Amerikana at isang takip na mailamat nito na nakalagay sa halip. Hindi magawa ni Daryl ang mukha ng taong ito. Ikinalulungkot ko, mayroon akong emergency. Dapat kang maging empleyado.
Dito. Bibigyan kita ng promosyon bukas, sabi ni Daryl habang sinikap niyang pumunta sa paligid muli. Ng lalaki. Ang lalaki ay hindi nakapagpagaling na. Walang mga palatandaan na nagpapahintulot sa Daryl na ipasa. Ha? Daryl furrowed kanyang kilay. Ako ay nagmamadali mangyaring patawarin mo. Ako. Sa sandaling iyon, nadama ni Daryl ang isang overpowering aura na nagmumula sa lalaki. Kahit na ang tao ay sadyang ginawang muli, medyo malakas. Ilipat ang bukod, ako ay nagmamadali. Ang tono ng tinig ni Daryl ay may pahiwatig ng kawalan ng pasensya habang nagmamadali siya upang iligtas ang edit. Ang lalaki ay hindi nakapagsalita ng mahina. Huwag kang maging pantal, hinahanap ng EFA Master ang iyong Master. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Tinanggihan ni Daryl ang lalaki ng walang pangalawang pag-iisip. Hindi ako interesado. Mayroon akong mga mahalagang bagay na dumalo. Tumanggi si Daryl na aliwin ang tao ng anumang karagdagang at umalis pagkatapos ng kanyang mga salita. Habang lumalakad si Daryl, agad na hinila ng lalaki ang isang malaking sako at ganap na katawan ni Daryl. Motherfucker, isa pang sako. Ang lalaki ay nagpatuloy sa strike Daryl sa likod ng kanyang ulo sa kanyang kamay na nagiging sanhi ng dating ng Daryl upang magsulid at sa lalong madaling panahon na nabighani. Hindi alam ni Daryl kung gaano katagal siya ay walang malay. Ang lahat ng alam niya ay nadama niya ang liwanag na nagbunot ng buksan niya ang kanyang mga mata. Aling nakatali ako. Ang mga mata ni Daryl ay pula. Ang Dax ay nakikipaglaban sa pagitan ng buhay at kamatayan, ngunit hindi naroon si Daryl. Daryl pinalayas ang kanyang mga kilay at agad na masindak pagkatapos surveying ang kanyang kapaligiran. Ano ang lugar na ito? Nadama ni Daryl ang patuloy na mga ginto ng simoy ng dagat. Siya ay tumingin sa paligid at napansin siya ay nasa isang maliit na isla na napapalibutan ng karagatan. Anong magandang tanawin? Ang isang malaking pilyar ng bato na higit sa 150 talampakan ay matataas na hindi malayo sa Daryl. Dalawang malalaking salita ang may epektibong inukit sa Elysian Island. Elysian Island. Pinasisisi, ito ay Elysian Island. Hindi maaaring makatulong si Daryl. Ngunit nabigla. Ang Elysian Island ay isang madla na ginawa ng tao na hindi masyadong malayo mula sa Donghai City. Ito ay tumatagal ng halos 3-4 na oras upang maabot dito sa pamamagitan ng bangka. Ang isla ay unang itinayo upang magamit ang mga mapagkukunan ng dagat, ngunit ang proyekto ay sa huli ay inabandona para sa mga hindi kilalang dahilan. Ang isla na ito ay kasalukuyang ginagawa ng Gunmaster ng langit na nakabukas sa kanilang altar. Walang darating na pumasok sa Elysian Island maliban kung mayroon silang isang kamatayan na nais iwasan ng mga kalapit na mangingisda ang isla. May mga walang takot na mga kultura na gustong galugarin ang isla. Ngunit hindi pa narinig mula sa muli. Ang katotohanan ay sinabi, ang Elysian Island ay tunay na isang magandang lugar na sinamahan ng magiliw na simoy ng dagat. Ito ay medyo literal na langit sa lupa. Habang pinalayas ni Daryl ang pagtingin, napansin niya na may mga tonelada ng mga kakaibang halaman malapit na mapahamak. May mga langit espiritual na damo, ang fungus ng saint, 3 lobe na dahon ng Burberry bicolor flower at kahit ang dugo ng prutas ng monk, ang mga ito ay ang lahat ng mahalagang sangkap para sa mga pinipilit na tabletas at elixirs. Kung ang Daryl ay maaaring anihin ang lahat ng mga halaman, kung gayon ay hindi niya magagawang upang pinuhin ang
Ano mang pil na gusto niya. Sa sandaling iyon, ang isang lalaki na may suot na itim na trench coat ay lumapit kay Daryl at nagdrag sa kanya. Ikaw ay gising. Sumama ka sa akin. Alam ni Daryl na siya ang taong nagnaw ng walang malay. Ang lalaking ito ay hindi kapanipaniwalang malakas at walang bayad na dahan. Kinuha nila ang mga hakbang sa bato sa dating patungo sa plaza. Ang plaza na ito sa isla ay kasing dami ng 8 mga patlang ng football. Ang mga disipulo ng kulturang Grandmaster. Langit ay tumayo sa kahabaan ng magkabilang panig ng mga hakbang patungo sa plaza. Ang lugar ay mabigat na binantayan sa mga alagad sa bawat ilang hakbang. Ang mga taong ito ay mga eksperto ng walang alinlangan. Anuman sa kanila ay hindi bababa sa bilang malakas na bilang Daryl. Ang kulto ng Grandmaster ang langit ay maihigit sa 100,000 disipulo sa buong kontinente. Gayunpaman, halos 3,000 lamang ang naninirahan sa altar ng Elysian Island. Ang mga 3,000 katao ay mga piling alagad na may kanilang mga hanay na hindi bababa sa isang antas na 4 na master. Daryl. Hayaan ang tao dragan niya kasama habang ang kanyang mga mata ay naglalakbay tungkol sa mga paligid. Nagkaroon ng isang kahangahangang kumpol ng mga gusali sa isang kalapit na burol na parang isang palasyo para sa mga Diyos. Ang altar ng gunman ng balangong gunmaster ay tunay na sopistikadong. Si Daryl ay agad na namimighati. Nang dumating siya sa plaza, may higit sa 1,000 tao na nakalinya sa mga malinis na hanay sa plaza. Sa harap ng mga ito ay isang ornate trono na pinalamu siya ng mga carvings ng maraming dragons. Ang trono ng mga dragons ay may edad at lumitaw na inukit mula sa isang buong block ng rosewood. Ang upuan na ito ay nagkakahalaga ng milyon. Ang isang babae ay nakaupo sa trono. Siya ay tila banayad at marangal sa pag-ugali ng isang reyna. Ang 30-odd years old woman ay may pinong tampok na facial na may kagandahan ng diyosa. Nagsuot siya ng isang liwanag na dilaw na damit na nagpapatibay sa kanyang mga mapanglaw na curve at nagkaroon ng simpleng pag-iingat ng pagka-Diyos. Ang babaeng ito ay ang kulto na babae ng Grandmaster Hitus Cult, Monica Vaughan. Lumunok. Si Daryl ay nagulat na makita siya at hindi maaaring makatulong ngunit lunok ang kanyang laway. Hindi. Kailanman naisip ni Daryl na matutugunan niya ang gayong magandang kagandahan sa Elysian Island. Paano ka direktang tumingin sa aming mga kulto sa iyong mga tuhod? Habang ang Amar ay nabighani pa rin kay Monica, isang lalaki ang lumapit sa kanya mula sa likod at makik sa likod ng kanyang mga tuhod. Nawawala ni Daryl ang kanyang balanse at agad na lumuhod. Pwede ba? Ang babae sa trono na ang uri ng kulto. Ang kulto ng Guildmaster Ultimate Hilt ay nakapagpagaling sa kanyang kulto na si Mistress. Sa makatuwid, ang pagtugon sa kanya ay tulad ng pagtugon sa kulto Master mismo. Siya ay may kontrol sa higit sa 100,000 Grandmaster langit na mga disipulo ng Quadra. Ito ay masama, tumingin ako ng direkta sa iste ng kulto. Ako ba ay pupunta sa pinugutan? Inisip ni Daryl sabik. Si Daryl ay hindi kailanman nadama kaya nababalisa sa kanyang buong buhay. Siya ay may ilang mga mahusay na personal na koneksyon sa Donghai lungsod kaya palaging ay upang malutas ang anumang mga isyu na dumating. Ang kanyang paraan. Sa kabaligtaran, si Daryl ay walang kapangyarihan ngayon na siya ay nasa Elysian Island. Ang kanyang kapalaran ay nasa mga kamay ng kulto. Daryl, tama? Sinabi ni Monica ng dahan-dahan. Ang kanyang tono ng boses ay banayad ngunit may isang pahiwatig ng kamahalan.
Daryl mahigpit na nodded kanyang ulo. Alam mo ba kung bakit inanyayahan ka rito? Ngayon? Nagtanong si Monica habang tinitigan niya. Si Daryl. Inimbitahan ako. Inanyayahan? Ay. Kumatok sa akin ng isang paanyaya. Isipin ang Daryl na may isang ngiti na give. Kasabay nito. Natakot si Daryl habang dati siyang nagsagawa sa pribadong pag-akyat ng Nine Dragon Secret Manual. Naninakaw mula sa kanilang altar sa pamamagitan ng Skylar. Maaari bang malaman ng kulto na babae ang tungkol sa katotohanan at nagpadala ng isang tao upang harapin si Daryl? Daryl ay pagpapawis sa naisip. Ang pagsasanay sa mga lihim na manual sa pribado ay ipinagbabawal sa mundo ng militar sining. Ang Daryl ay walang paraan ng pagtakas kung iyon ay tunay na kaso. Napaligiran ng Daryl ang libu-libong mga disipulo sa bawat isa sa kanila na ang cream ng sekta ng crop tulad na hindi kahit isang Devi ay maaaring makatakas. Huwag mag-alala, hindi ako naririto upang ma-interrogate ka. Nais ko lang na verify mo ang isang partikular na bagay. Nagligtas ka ba ng dosena o kaya mga babaeng 3 araw na nakalipas? Sinabi Monica na may isang ngiti. Ano? Ang ekspresyon ni Daryl ay agad na nagyelo habang siya ay isang maliit na nalilito. Sa kalaunan ay naalaala ni Daryl si Chester na inagaw tungkol sa isang dosenang kababaihan at ibinigay sa kanila sa Daryl para sa kanyang personal na kasiyahan, ngunit inilabas ni Daryl ang mga ito. Alam mo ba kung sino ang mga babae? Nagtanong si Monica sa isang magiliw na tono. Si Daryl ay nag-scratched sa kanyang ulo at sinabi, Madam, hindi ko alam ang kanilang mga tunay na pagkakakilanlan. Alam ko lang sila ay mga miyembro ng Goldmaster Holest Cult. Ang aking unang pag-iisip ay upang makahanap ng isang paraan upang palabasin ang mga ito at garantiya ang kanilang kaligtasan. Mabuti. Ginawa mo na rin. Monica nodded at praised Daryl. Siya ay tumingin sa kanya ng isang beaming ngiti at patuloy ang Goldmaster ang kulto ng langit ay nakalaan para sa kadakilaan kung mayroon tayong mga tapat na disipulo na katulad mo, kaya't inaanyayahan ka rito ngayon upang gantimpalaan ka. Dam ito, lahat ng ito lamang upang gantimpalaan ako. Ang kanilang paraan ng pagpapasya sa akin ay king espesyal. Tinali ako sa isang sako at nagdadala sa akin sa lahat ng paraan dito. Daryl ay hindi sigurado kung dapat siyang tumawa o umiyak. Sa sandaling iyon, itinaas ni Monica ang kanyang kamay at isang magiliw na alon ng panloob na enerhiya na nakuha ni Daryl at itinaas siya upang tumayo ng tuwid. Ang mga babaeng iyon ay mga kandidato ng Oracle para sa Goldmaster Holest Cult, sabi ni Monica. Ang Oracle ay isang natatanging posisyon sa Gunmaster Langit. Kulto dahil doon ay maaari lamang maging isa sa anumang oras. Ang taong iyon ay dapat maging mahusay sa mga paniniwala at ideolohiya ng Goldmaster Langit Cult na ang mga pangunahing responsibilidad ay upang maikalat ang mga turo ng mga kulto at mag-recruit ng mga bagong disipulo. Ang Oracle ay itinuturing na maskot ng Glorauter Jess ng kulto. Ang kanilang katayuan ay pangalawa lamang sa guro at Grest. Gayunpaman, ang isang Oracle ay walang tunay na otoridad ngunit lubos na iginagalang ng mga tagasunod ng kulto. Si Daryl ay nalulugod sa pagdinig na hindi ko naisip na babaling niya ang kanyang paraan sa isang mahusay na gawa. Ito ay nagdala ng maraming kahihiyan sa Elysian Isla. Ay lumabag ang mga kandidato ng Oracle. Ang Oracle ay ang maskot para sa mga disipulo ng kulto. Pagkatapos ng lahat, thankfully Daryl ay hindi sumuko sa kanyang kasakiman. Kung hindi ngayon, ay ang katapusan ng kanya.
Habang nag-alis si Daryl, nagwawaga ang sabi ni Monica, gumawa ka ng isang mahusay na gawa para sa amin at mula sa kung ano ang narinig ko, ang Skylar Burr ng Donghae ay nag-relinquished sa kanyang hallmaster posisyon. Sa iyo, gayunpaman ang hallmaster posisyon ay hindi karapat-dapat para sa naturang mahuhusay na tao na katulad mo. Dahan-dahan ni Monica ang kanyang kamay habang natapos na niya. Ang lingkod ng alipin sa tabi ni Monica ay agad na lumakad sa harap ni Daryl at ipinagkaloob sa kanya ang isang malaang jade slip. Si Monica ay nakangiti at nagagsabi ng mahina, ipinahayag ko ngayon. Mula ngayon, si Daryl Darby ay isang matandang Panginoon ng Glowmaster Holest Cult. Wow! Glowmaster Langit Cult's Elder Master. Ang bawat isa sa plaza ay nasa kaguluhan sa mga salita ng pagdinig ni Monica. Libu-libong mga shocked mata ang agad na nakatuon sa Daryl na may paghanga at inggit. Si Daryl ay nasa kawalang paniwala din. Elder Master. Ang pamagat na ito ay sapitan. Napakataas ba ng katayuan na ito? Ang isip ni Daryl ay puno ng mga tanong habang siya ay gaganapin sa lilang jade slip. Ito ay kilala ng hierarchy ng Grandmaster Langit na kulto ay nagsisimula sa master ng kulto at kulto mismo sa tuktok na sinundan ng Yin at Yang Messengers, 4 na Guardian Kings at Hall Masters. Gayunpaman, may isa pang posisyon sa kulto na si Elder Master. Ang katayuan ng isang matanda na Panginoon ay pangalawa sa guro at Grest. Gayunpaman, ang matanda na si Master ay may mahalagang pag-aari at kapangyarihan. Ang Mistress, ang posisyon ng Elder Master ay naiwan ng walang laman para sa matagal dahil hindi namin mahanap ang isang angkop na kandidato. Kahit na ang Daryl ay may talino, siya lamang ang isang antas ng 4 na Master at hindi lamang sapat na malakas. Paano niya makukuha ang mga responsibilidad ng isang matandang Panginoon? Mangyaring muling isaalang. Alang ito, Mistress. Sa sandaling iyon, ang isang burly man ay tumayo mula sa gilid at sinabi sa isang takot. Ang taong ito ay malutong na ang pagpapayo. Isa sa 4 na mga hari ng tagapag-alaga, si Sheldon Squires. Nakita niya si Daryl na may pag-urong. Habang nagsalita siya, nagsimula ang Sheldon bilang isang disipulo na taon na ang nakalipas at pagkatapos lamang matapos ang pag-aasawa ng matapang at pagkamit ng iba't ibang mga nagawa ay dahan-dahan siyang dumating sa posisyon ng itim na tortoise. Ikaw lamang ay isang hamon ng hall. Ito ay hindi katanggap-tanggap para sa iyo na tumaas sa hanay sa isang instant at maging isang matanda na Master, sabi ni Sheldon. Ang ilang mga tao sa paligid ay nagsimulang voicing kanilang mga opinyon sa mga pandinig na mga salita ng Sheldon. Tama. Iyan. Ang kapangyarihan ni Daryl ay karaniwan lamang. Hindi niya magagawang mahawakan ang gayong mahalagang papel. Totoo at siya ay masyadong bata pa at walang ingat. Kailangan niya ng higit pang pagsasanay. Cult Mistress. Mangyaring muling isaalang-alang ito. Libu-libong tao ang lumuhod at pinasustusan. Monica nakaupo sa ibabaw ng kanyang trono at mumiti. Lahat ba kayo ay aalinlangan sa akin? Ang tinig ni Monica ay hindi malakas, ngunit maaaring malinaw na marinig sa buong plaza bilang isang malakas na aura na nagmula sa kanyang katawan. Ang kulto ng Israel ay tunay na makapangyarihan. Hindi, Mistress. Hindi ako dadalhin. Ang katawan ni Sheldon ay nanginig habang pinahihirapan at paulit-ulit na pinatumba ang kanyang ulo laban sa lupa bago bumabalik sa gilid sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, si Monica ay dahan-dahan iligtas ni Daryl ang mga kandidato ng Oracle at para sa gawa
na ito, ganap na karapat-dapat siyang maging matanda na guro, ang Panginoon ng kulto at tinalakay ko ito at dumating sa desisyon na ito ng sama-sama. Si Daryl ay isang mahuhusay na tao at magagawang mahawakan ang malaking responsibilidad na ito. Ang bawat tao ay nagtitiwala sa kanilang sarili na walang darating na magsalita ng ibang salita. Samantala, si Daryl ay nagalak na lampas sa panukalang batas. Haha, tila ang matatanda na master posisyon ay sa halip mataas. Isipin mo, Daryl. Daryl, manatili dito para sa ngayon. Ang kulto ng kulto ay nagsasaya sa pag-iisa at tapusin sa loob ng 2 araw. Nabigyan ka ng pamagat ng Elder Master kaya hahawakan namin ang piging ng Elder Master sa iyong karangalan. Ngayong gabi, hindi ka maaaring hindi, sabi ni Monica ng dahan-dahan. Ang banquet ng Elder Master ay gaganapin tuwing pinili ang isang matanda na guro. Ito ay isang paraan para sa Elder Master na ipakita ang kanyang pagkilala. Ito ay isang tradisyon na hindi mababago. Si Daryl ay walang kamalayan sa ito at sandali lamang ng pananampalataya bago ito. Hindi ko nais na saktan ka para dito. Si Daryl ay nasa Elysian Island sa loob ng mahabang panahon, habang ang kondisyon ni Dax ay hindi pa rin alam. Si Daryl ay talagang kinakabahan at nais na mabilis na bumalik sa Donghai City. Ano? Hindi niya gustong dumalo sa piging? Ang mga taong nasa paligid ay agad na naguguluhan. Tinitigan nila si Daryl tulad ng isang tanga. Pinagkalooban ni Monica ang kanyang mga kilay. Daryl, kailangan mong dumalo sa iyong sariling piging bilang ang Elder Master. Hindi ito tatawaging tula ng matanda na master kung ang matanda na master mismo ay wala, tama ba? Ito ang tradisyon ng Glowmaster Langit, sa palagay mo ba ito ay isang laro? Si Daryl ay natatakot sa pagtingin sa pagpapahayag ni Monica. Tila Daryl hindi kayang mapakilos para sa piging na ito. Sa kalaunan, siya ay nagresultang at nagpa siya na manatili sa isang gabi. Dadalhin niya ang pagkakataong ito upang anihin ang mga kakaibang halaman sa isla. Daryl, dali-dali sumagot pagkatapos ng ilang mga saloobin. Mistress, nagkakamali ka. Naisip ko na. Nakatanggap na ako ng gayong mahusay na paggamot para sa aking unang pagkakataon dito sa altar at sa sandaling nakuha na abak kapag ikaw ay pumunta hanggang sa pagdidilim ng isang piging. Para lamang sa akin. Nagpa siya ako na sumumpa sa aking katapatan sa Gulmaster Hitlang Kulto, ang guro ng guro at ang cult mistress. Si Daryl ay nalulugod sa kanyang sariling wittiness. Ang kanyang tugon ay walang palya. Ang pagpapahayag ni Monica ay bumaba ng kaunti habang siya ay nodded sa kanyang ulo. Ang guro ng Gult at ako ay nalulugod na magkaroon ng iyong katapatan. Ang lahat ng iyong maaaring dalhin ang iyong bakasyon. Noon, ang Monica ay unti-unting tumayo. Pagkatapos na matapos ang kanyang mga salita, siya ay lumingon at tumuloy sa pangunahing bulwagan sa likod niya kasama ang suporta ng kanyang mga dalaga. Mag-ingat, kulto mismo. Libong tao sa plaza ang agad na lumuhod at bid. Monica paalam sa pagkalipol. Ang kapangyarihan ng kanilang mga tinig ay nagising sa buong plaza. Amen. Ang iminsit sa kanila at lumuhod sa lupa habang siya ay sumigaw sa tabi. Gayunpaman, ang kanyang tingin ay naayos na sa payat na bulong-bulungan ng Monica ay ang master ng kulto ay higit sa 60 taong gulang, ngunit marami siyang nakapagpapagaling na asawa. Ang guro ng Gult ay tunay na isang maswerteng lalaki. Ito ay 8 oras at ang buong isla ay maliwanag na iluminado upang ibalik ang banquet ni Elder Master ni Daryl.
Ang mga paputok ay naiilawan ang buong isla na may ilang daang kababaihan na nagsasagawa ng mga awit at sayaw. Napakasaya sa mata. Ang bawat tao'y sabik na. Toasted Daryl para sa kanyang mga nagawa sa panahon ng piging sa bawat isa na nais na makakuha ng malapit at mantikilya sa kanya mula noong siya. Ngayon ay ang matanda na guro pagkatapos ng lahat. Kabilang sa toasting at pagpalakpak ng karamihan, hindi pa rin ni Daryl ang toast mistress mismo. Gayunpaman, kinokontrol ni Daryl ang kanyang pag-inom ng alak at nanatiling matino. Nagplano siyang lumabas at anihin ang ilang damo. Sa lihim kapag naulo ang piging. Habang natapos ang banquet sa hating gabi, natagpuan ni Daryl ang isang pagkakataon na mawala ang layo mula sa pangunahing bulwagan at patungo sa baybay dagat, kung saan lumaki ang mga kakaibang halaman. Pagkalipas ng kalahating oras, si Daryl ay natitira nang lubusan habang siya ay nag-ani ng maraming damo ng espiritu. Ito ay tunay na isang masaganang ani. Ang Daryl ay maaaring pinuhin ang tonelada ng mga tabletas at elixir na may tulad na isang malaking halaga ng mga damo. Ang silid ni Daryl ay hindi malayo sa kulto ng mistress. Pinag-aaralan niya ang kanyang mga yapak habang siya ay mas malapit upang maiwasan ang pag-alerto kay Monica. Ang pagnanakaw ng mga damo ay hindi isang magandang bagay na gagawin pagkatapos ng lahat. Daryl. Biglang nagyelo habang lumakad siya sa kwarto ni Monica. Mon. Ang isang malabong masakit na daing ay maaaring marinig kung minsan mula sa silid ni Monica. Ito ang boses ng kulto mistress. Ang kanyang tinig ay napapansin mula sa kanyang silid na may isang uri ng nakamamatay na kaakit-akit na nagdulot ng Daryl na madama ang mga buto sa kanyang katawan na nagpapahina. Mapahamak, ano ang ginagawa ng kulto na babae sa kanyang silid? Ang mga noises na ginawa niya. Daryl hindi maaaring ay hold ang kanyang pagkamausisa at dahan-dahan lumapit sa pinto. Narinig ni Monica ang mga paket ng mga espiritual na damo na nagnanais sa mga kamay ni Daryl. Sino ang naroon? Dumating ka dumating. Sa mabilis, sabi ni Monica mahina. Daryl agad. Sumbuksan ang pinto ng walang anumang aatubili sa pagdinig sa kanyang mga salita. Paghahabol ng hihinga, si Daryl ay nagtagumpay at namimighati sa nakita niya sa silid. Si Monica ay nagsusuot ng isang lilang damit habang siya ay nakalubog sa kanyang kama sa mabangong silid. Ang kanyang katawan ay sumisid ng walang tigil at pinahirapan. Siya ay malinaw sa maraming sakit. Ano? Ano ang nangyayari? Na-activate ba ang kulto ng kultura ng misyon sa pulyutan ng kulto? Si Monica ay may parehong hitsura bilang Skylar bago ang socks na aktibo sa loob niya. Ang lahat ng mga miyembro ng Gunmastro ng langit kabilang ang kulto ng pulbos ay dapat kumain sa elixir na ito. Si Monica ay medyo nagagalit na maaaring makaramdam siya ng galing sa Daryl sa kanyang katawan. Walang sinuman sa kulto ang sapat na humalang upang tumitig sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi pinapansin ni Monica ang gayong mga bagay ngayon. Ang kanyang buhay ay nasa linya dahil sa pag-activate ng toxin. Ngayon ay sa katunayan ng pag-activate ng toxin para sa Monica. Ang guro ng gold ay ang isa lamang sa antidote para sa langit na si elixir. Gayunpaman, siya ay kasalukuyang nagsasaya sa pag-iisa at walang sinuman ang mga hasna. Abalahin siya bilang anumang pagkagambala sa panahon ng paglilinang ng isang tao ay madaling maging sanhi ng mga ito na magkaroon ng psychotic break. Binuksan ni Monica ang kanyang mga labi nang bahagya at nasyuli nagsalita sa Daryl. Daryl, tingnan kung maaari mong mahanap ang antidote sa kahon sa tabi ng kama.
Daryl lumakad sa ibabaw ng bedside at binuksan ang kahoy na kahon, ngunit ito ay walang laman. Wala na dito. May bahay, sabi ni Daryl. Nadama ni Monica ang walang pag-asa sa isang instant. Maaari ba itong maging wakas? Nadama ni Monica na parang milyong mga ants ang nagagalit sa kanyang katawan habang siya ay nagtatanggol at nakabukas. Daryl kinuha ng isang malalim na hininga at mumiti. Mistress, huwag mag-alala. Mayroon akong antidote. Ano? Ang Daryl ba ay may antidote? Ang katawan ni Monica ay nanginginig habang tinitingnan niya si Daryl na may kawalang paniwala. Siya ay masyadong mahina upang magsalita dahil sa mga epekto ng toxin. Gayunpaman, ang mga magagandang mata ay nagpapakita ng pagkabalisa. Sa loob niya, mahirap na paniwalaan ang paraan para sa pagpino sa langit kulto elixir at ang kanyang panlilinlang ay pinananatiling lihim ng mga master ng mga kulto sa loob ng maraming siglo. Ito ay upang matiyak ang katapatan ng mga disipulo. Hindi kahit na alam ng kulto mistress ang paraan. Paano magiging Daryl na pumasok lamang sa Elysian Island ang antidote? Tinitigan ni Monica ang Daryl. Maaari ba siyang magsinungaling upang samantalahin ang uri ng kulto? Si Monica ay nahuhulog, nadama at nagalit sa pag-iisip na iyon. Gayunpaman, ang susunod na mga pagkilos ni Daryl ay lampas sa kanyang mga inaasahan. Si Daryl ay lumakad sa paligid ng silid, hinawakan ang isang portal ng porselana at may ilaw. Ang pangunahing sangkap para sa langit kulto ng elixir ay ang bicolor. Nabulaklak na kanyang lihim na nag-aani ng marami. Sa kanila lamang ang nakalipas na sandali. Si Monica ay nasa sakit at inilagay doon sa isang kawalang katauhan habang hindi tiyak ang mga pagkilos ni Daryl. Daryl pagpunta upang pinuhin ang antidote sa lugar. Ito ay impossible. Sa sandaling iyon, ang mga persisted toxin effect ay nagdulot ng mga alon ng napakalawak na sakit patungo kay Monica na natapos na sakop sa pawis. Hindi na siya makapagtatagumpay at tumbled sa sahig. Ang epekto ng langit ng kulto ng elixir ay nagpapalala. Habang ang oras ay napupunta, ang sakit ay una sa buhay, ngunit ito ay sa huli ay maging masyadong maraming upang magtiis. Si Daryl ay ginulo ng mga pakikibaka ni Monica habang nakatuon siya sa pagpino ng pil. Daryl, itali ako, sabi ni Monica. Nang mahina, siya ay may kamalayan pa at alam na si Daryl ang kanyang huling pag-asa. Hindi niya mapanganib ang nakakagambala sa kanya. Daryl nodded kanyang ulo. Totoo na ang pino refinement ay nangangailangan ng kumpletong konsentrasyon. Napansin niya na may lubid sa mesa at dinala ito kay Monica. Mistress, mangyaring patawarin mo ako. Si Daryl ay nakatali kay Monica sa lubid at pinalamanan din ang isang sugat sa sutla sa kanyang bibig habang nagsalita siya. Ang mga screams ni Monica ay pinainit habang siya ay sumigaw sa sakit.